my beloved Boss Mike Severa. Para tabihan ka. So eto na mga kababayan, punta na natin. Oo, 200 mahigit na kongresista nagpakita ng suporta sa ating mahal na Pangulo. Opo, eto na, pasok. Sa 200 kongresista na suportado at ipagtatanggol nila si Pangulong Bongbong Marcos sa pamagitan ng isang manifesto na ibinigay nila sa Pangulo sa isang fellowship dinner kagabi. Nako, kita nyo naman ano. So ganun talaga politika, mga kababayan. Alam nyo na. So kailangan sumuporta etong mga kongresista. Ay nakakatuwa naman. Di ba, mga kababayan? Nakakatuwa naman. At syempre, habang nakakarinig at merong balitang ganyan, marami namang nag-iiyakan. Ano po? Marami nag-iiyakan. Sapagkat etong 200, ako, halos sakupin niya na. Yung buong kongreso, mga kababayan. Siguro, mga kababayan, ang kulang na lang ay si Pulong. Oo. Syempre, yung Pulong na yon hindi sasama sa pagsuporta kay Pangulo. Alam nyo naman yan, ano? So bakit? Bakit susuporta at gumawa ng manifesto? Ha? Pasok! Hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oh, sa mga nagsasabi naman dyan, kaya daw nagpatawag ng meeting si Pangulo sa Malacanang dahil gusto daw silang impluwensyahan na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte na magnanakaw. Oh, tuloy. So, fake news na naman sila dyan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tinatayang 200 kongresista ang dumalo sa fellowship dinner kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kagabi. Ang ilang kongresista sama-samang bumiyahe mula sa Kamara papuntang Malacanang sakay na mga bus. Nako yan at sakay ng mga bus, mga kababayan. Ilang bus kaya yan? 5, 4, ano? Kami ng ilang dumalo sa dinner. Dito prinisinta sa Pangulo ang isang manifesto of support. Ayan, manifesto of support para kay Pangulo ng mga mambabata sa Kongreso. Ayan maliwanag yan. Naku po, iiyak na naman sila. Oo. Yung mga DDS, huwag kayong magdamdam. Ganyan talaga. Kapag nasa maling paroroonan kayo, papuntang impyerno, tandaan nyo, puro galit at puot sa puso. Kaya mga kababayan, gawin ninyo, sumama kayo sa amin. Good vibes lang, easy lang. 'Di ba? Bakit? Punong-puno ng pagmamahal ang mga puso namin dito. Kita nyo naman, manang-mana kami kay Pangulo. Sa mga kongresista, gusto impeach si Sara Duterte. Pero ang Pangulo, sabi niya? Wag na daw pag-aksayahan dahil wala naman daw kwenta si Sara Duterte. Sige tuloy. Dito ang pagsuporta at pagtatanggol sa Pangulo. Ano man daw banta laban sa Pangulo ay banta sa Republika. Correct, kaya na. Kita nyo mga kababayan, totoo yan. Ano man banta sa Pangulo ay banta sa Republika. Siyempre hindi maiintindihan yan ng mga tanga at mga bobo. Sama nyo na yung mga mangmang na taong grasya na nagrally sa EDSA. Ano po mga kababayan? Ayan, maliwanag tuloy. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon. Nako po! Mga kababayan, kita nyo naman. Tinitiyak ng Kongreso ang kanyang kaligtasan at pananatili sa kanyang administrasyon. Putik na yung mga kababayan, paano pa yung pangarap ng iba dyan? Digong, paano na yung pangarap mo na ipalit si Sara at maging speaker si Gloria? Wala na. Biruin ninyo, pinangarap nyo, ilagay sa kapalit ni Pangulong Bongbong ang isang luka-luka. Putik na yung mga kababayan. Nasa matino pa bang pag-iisip ang mga yan? Pasok.
Binanggit din sa manifesto ng kanilang kinokondena ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ang gobyerno. Oh, sino ba nang gugulo dyan? Eh di grupo ni Digonyo kasama yung anak niyang Bobo na siraulo na walang alam kundi magnakaw sa kaban ng gobyerno. Yun lang naman yung mga kababayan eh. Meron pa bang iba? Tuloy. Ang manifesto, pirmado ni House Speaker Martin Romualdez. At Anak ko, dudumihan na naman nila yan. Bibigyan na naman ng mali siya ng mga tanga. Sapagkat ang pumirma, yung pinsan niya. Sasabihin nila, syempre magpinsan yan. Mga bobo, speaker yan! Di ba? Di nyo ba naiintindihan yun? Speaker yan. Butik na yan. Nandun lang kayo sa magpinsan. Tignan nyo rin kung ano posisyon yan. Speaker ng Kamara yan. Tuloy. So normal lang na pumirma yan. Mga pinapakalat nyo eh. Siyempre, pinsan niya yan. Mga bobo talaga kayo. Speaker yan. ng iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng Lakas CMD. Oh, ayun oh, may Aquino pang nandyan. Ano, sino yan? Honorable Jose. Oh, Joboy Aquino the second. Nako. Ha? O kaya yung mga iba dyan, sabi nila, mga dilawan daw. Kakampi na ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kaya nga eh, hindi ba kayo nagtataka? Mismo, ang mga dilawan, abay nagpapakita na ng suporta. Pero itong mga DDS na mga tangat bobot mangmang, nananatili na nakahimod sa puwet ni Duterte. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ngayon ko, shoutout sa'yo. Mahal din kita. Oy, mga kababayan, ito, tuloy natin. Itong kongresista na 200, na sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Pasok. National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Ako? Partido Federal ng Pilipinas, Ang daming partido ang sumama. Diyos ko po. O, yung PDP, nandyan ba? Lakas CMD. O, NPC, NUP. Ha? O, Partido Federal. Putik na yan, pinakyaw na ni Pangulo ang pagsuporta ng mga partido pampolitika. Mga kababayan, malupit, malupit, malupit. Ang lupit ni Pangulo. Mahal ng tao si Pangulo. Di ba? Sige tuloy. Sino yung mga yan? Ulit nga. Sino yan? Lakas CMD, NUP, NPC. Naku po, dami. Lahat na yata ng party. Party pampolitika. Nandito at nakasuporta kay Pangulo maliban na lang sa mga dumadapa. Ano yung mga dumadapa? PDP. Padapa, sabi nga ni Ka-Percy. Sa silong ni Kaka, uy! May taong nakadapa. Uy! Diba yan ang hilig nila? Kung pansinin nyo, yung mga tropa nila, ang issue, dumadapa at naninilip ng palaka. Diba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Asok! National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, at Partido Navoteño. It was very Ako po, dami niyan. Isa pa to. Pasok! touch at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Siyempre. Matatandaan kahapon lang sa pagtatanong ng ilang mababatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Yung mga nananawagan niyo sa mga militar, iyakan na kayo! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Mag-iiyakan na sila mga kababayan yung kanilang inaasahan. Inaasahan na kanila sa kanila papanig itong mga militar.
Kaya ngayon mga kababayan, sinisingit, ipinipilit, pinagsisiksikan ang mga sarili ng mga yan sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kawawa naman, wala nang nagmamahal. Okay lang yan, ganyan talaga pag mababaho at mga tanga. Walang magmamahal talaga. Tuloy. Ano daw sabi? Mga militar. Tandaan kahapon lang, sa pagtatanong ng ilang mababatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon. Walang dapat daw ikabahala, mga kababayan. Walang dapat ikabahala ang taong bayan at ang Pangulo sapagkat solido ang pagsuporta ng mga militar sa kanilang Commander-in-Chief. Walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ano na mga DDS? Tawagin nyo na si Dado mag-isa. Dalawa sila ni Bato. Mag-jack employ sila. Doon sa EDSA, baka sakali, dumami ang tao na mga tanga. Panoorin, habang nagja-jack employ kung sino matalo, pependungan sa ulo. Diba mga kababayan? Ganun na lang ang kaya ng mga yan, puro na lang pagmumura. Salitang hindi mo inaasahan na dapat sabihin nila. Pero mga kababayan, yung ginagawa natin, bobo, tanga, mangmang, totoo namang sila yan. Diba? Kaya wag kayong magdamdam. Kitang-kita naman. Tutik na yan pag tinatawag kayong mga tanga, mangmang, bobo. Nagagalit kayo. Pero kapag tinawag nyo si Pangulo, nabangag, wala naman kayong ebidensya. Tutik na yan mga kababayan. Tuwan-tuwa pa sila. Pag ginantihan natin, tulad nito, sinabi ni Secretary Gadon, galit na galit sila. Wala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Alam nyo na. Ganyan kayo, ha? Tuloy. Militar. Ngayong binabanggit, matatandaan kahapon lang, sa pagtatanong ng ilang mababatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Boom! Ano? Kaya tuloy. Ngayong binabanggit sa manifesto ang destabilization, tinanong namin ng mga kongresista ukol dito. Wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats sa ating Pangulo. So, I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Siyempre dapat hindi sinasawalang bahala yan. Alam nyo naman ng mga taong mga may sayad. Bigla-bigla na lang yan mga kababayan, nangangagat. Kaya mga kababayan, kahit mga ganyan yan, mga parang mga asong ulol na nagwawala sa social media, abay dapat seryosohin yan. Mahirap kalaban. Akala mo maamo yan, bigla na lang. Pag tinopak yan, nakaw, mangangagat, bigla yan. Tuloy. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Tuloy daw po mga kababayan ang rally bukas. Opo, sa mga gustong pumunta, pumunta na lang ho kayo. Tuloy. Duterte. Pero sabi ng ilang mga dumalo, hindi raw nila napag-usapan ang impeachment. Hindi na pag-usapan ang impeachment dito ha. Hindi tulad ng mga mga pinapakalat ng mga ng mga hinayupak na na mga DDS na na mga tanga na pa, mga bobo at pa, mga mangmang. Kalma. Kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Sige tuloy. Ganun talaga Roland Bangkod. Sasama si Machong Panelo. Siyempre, pagsisiksikan niya yung sarili niya. Doon. Ganun talaga. Kaya nga mga kababayan, magmatsyag kayo eh.
Bakit? Hindi natin alam kung ano talaga iniisip ng mga to eh. Wag lang sana. Kasi mga kababayan, hati-hati ang opinyon ng mga kapatid natin sa iglesia. Marami dyan na nagpahayag na hindi sasama. Lalo pa pag makita yung macho-machong panelo sa entablado na gagawin na na rally ng mga kapatid natin sa iglesia. Putik na yan mga kababayan. Aba, masisira ang kredibilidad ng mga kapatid sa iglesia. Bakit? Abay parang kakampi na sila sa demonyo. Mga kababayan, hindi yan ang aral ng mga iglesia. Ang kampihan ng mga demonyo at magnanakaw. Di ba? Ganun yun. Pasok. Pag-usapan tungkol doon. Yun lang. Tapos nagbatihan ng Merry Christmas, nagkantahan. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. And at the same time, kagabi, sinubmit ng mga party leaders yung resolution of expressing support to the president. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya na itatransmit ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara sa Office of... Dalawa na, di ba? Ano sabi ko sa inyo? Yung isa, pinag-iisipan pa. Sa mga matatagal dito sa channel ko, alam nyo yan. Ano sabi ko sa inyo? Meron pang isa. Ako na lang magdidesisyon nun. Abangan nyo na lang. Pagka naisampa na, sisihin nyo ako. Kasi ako magdidesisyon nun. Antayin nyo ha. Baka kala. Hindi lang nag-iisa. Hindi lang dalawa. Palayain mo ko at magiging 3. So mga kababayan, sabi dito ni Braveheart, Boss Mike, di makatotohanan yung magkakaroon ng rally ang INC dahil wala pang tinagubilin sa mga membro nito. Kita nyo? Kaya nga mga kababayan, hati-hati Hati-hati mga kababayan, walang politiko magsasalita sa rally ng INC. Kita nyo? Mga kababayan, kaya yung mga nagsisiksikan, pinagsisiksikan yung mga sarili nila. Mahiya naman kayo. Huwag kayong agraraman, agbibisin. Di ba mga kababayan? Pasok. The Speaker, dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Nako, eto na mga kababayan, sabi ko sa inyo. Ang problema mga kababayan, mukhang kongresista mismo ang maghahain sa 3. Paano yan mga kababayan? Mukhang mga kongresista, congressman ang maghahain sa 3. Sara, paano yan? Mukhang bugbog na bugbog ka na. Naniniwala na ba kayo? Tandaan nyo, hindi ako nagchichismis. Dinadaan ko lang sa ping palaka ko. Pero mga kababayan, lahat ng sinabi ko sa inyo, nagkakatotoo. Di po ba? Nag-breaking news tayo. Mamaya mayroong magsasampa ng impeachment. Nangyari. Kinagabihan, ano sabi ko sa inyo? Meron pang isa. Maaaring maging 2. Maging 3. Nangyari mga kababayan at ito na nga mga kababayan yung 3. Mga DDS, makinig kayo. Ako magdidesisyon nun, ha? Ay, nako. Ang sarap pang mang-buisit ng mga DDS ng mga tanga. Ako magdidesisyon nun. Kaya abangan ninyo. Malupit yun. Sige, ano yun? Pakinggan ninyo. Naku na. Sabi ko na nga ba eh. Okay, pasok. Kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din sila. Ako, ito. Pakinggan nyo maigi. To the President. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya na itatransmit ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara sa Office of the Speaker. Dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Naka!
Yan ang sinasabi ko, yung pangatlo. Ano sabi ko sa inyo? Ang pinakamalupit ay yung pangatlo. Bakit? Ako magdidesisyon nun. Oh, ayan na nga, nangyari na. Oh, binulungan ko lahat sila. Magsampa na kayo, ha? Oh, di ba? Sabi sa panaginip ko, magkausap kami ni manong ko. Sabi nung manong ko, huwag kang easy lang. 3 yan. Ang pinakamabigat yung pangatlo. Yung 2, hayaan mo lang yan. Pero yung pangatlo, malupit yan. Pero bahala ka na magdesisyon kung itutuloy yan. Sabi ko, sige, kakausapin ko isa-isa. Para na siya ganun, makumpleto na. Di ba? So ngayon mga kababayan, ano na ang buhay ni Sarah? At na mga kababayan, pasok! Hindi pa kasi may balita kami na may mga magpapile pa. So, para isang transmittal na lang kay Speaker. Nandyan na si Francis de Guzman. Oo, dating punch ni Francis Leo. Shoutout sa iyo, Moira Singson. Bontilaw, Marichul Lim. Opo, sa inyo, lahat ng mga bagong dating, Elizabeth Diang. Opo, pasok! Would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam Yan hindi natin alam. Tawagan nyo ako! Tawagan nyo ako, alam ko yan. Hindi nga alam ni Congressman paano hindi naman siya kausap ni Manong ko. Kung siya yung kausap ni Manong ko, alam niya kung kailan yan. Di ba? Ako alam ko. Manong, sabihin ko ba? Wait lang. Tanong ko muna. Matutulog muna ako mamaya. Join balance. Matutulog muna ako, MJ, Joel Q. Mabel Raquin, Wilfredo Antonio. Elena Mirano. Matutulog muna ako bago ko sabihin kung ano yung sasabihin ng manong ko. Di ko pa alam. Tatalungin ko muna sa kanya. Kung paano yan, innocent cat. Sige. Abangan nyo yan mamaya. Magla-live ako. Okay? Siguro naman alam nyo, di ba? Dito tayo nauna, nagsabi, mamaya mayroong impeachment complaint nangyari. Kinagabihan sinabi ko, mayroon pang isasampa sa susunod na araw. Nangyari. Ikatlo, sinabi ko sa inyo, di ba, mayroon pang pangatlo. Eto na yung pahayag nila. Nangyari. Mukhang mangyayari. Oo. Pilitin nyo ako. Kasi ako magdidesisyon. Oy, Sarah, tawagan mo na ako. Pero hindi ako pwede sa sa 500,000 na alok mo. Kada buwan. Ayoko nun. 500,000. Ang laki-laki ng kinikickback mo dyan. Baka pwedeng 500 million kada buwan. Okay, eto na. Mga kababayan, pasok. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint, kung may kulang, kung na-verified, mga ganyan, para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na... Si Porpan only. Oo, nagkakatotoo. Alam yan ni Francis Nandyan, si Francis. De Guzman, alam niya yan. Lahat ng panaginip ko talagang nag-iiyakan. Hoy! Ito na, mga kababayan. Sabi dito, sabi ni Charlie Whiskey, hoy, basta tumigil ka na sa kakalive. Oo nga, tuloy. I-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Our beloved Boss Mike Severa.